Presidential Broadcast. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga abiyas ang Huwebes, Mayo 29 to 2025. Good afternoon sa aton nga mga kautur. Tune ina sa 585 AM. At syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook. Mga biyan sa kinaata, na kita tutubla una 55 sa bunga ata. Ito po ang inyo alagad, Marian Grace Erenian. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad, subong nga Webes. Istoryahan naton mga biyan no ang panugyan diri sang aton mga Iloilo City Health Office kag Iloilo Provincial Health Office. Matapos nga mi na record kita no nga tig-isa na kaso sang monkeypox sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagibaloon taman mga biyan no ang panugyan diri sang provincial government sang Guimaras. Ilaman yo ang mga bayno sa mga pumuluyo ang nga malikawan ang kaso sang monkeypox. Mas katantaman mga biyan ang update sa nagapadayon natin nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Pila na ang medal tally nga nakuha or pila na no ang medalya nga nakuha sa Western Visayas. Ipabati ko man sa inyo later on ang akong interview with Sir Sam Pastera Flores, ang coach sa Barodac Nuevo Central Elementary School nga among representante nato no sa football elementary boys. Magakuha man kita mga biyan sa report ay sa ato no nga pit report at uhoy diri mga biyan sa pagbukas no sang isa ka overseas Filipino worker OFW Association ilaman nga livelihood wala nga buhian no negosyo dira sa probinsya sang Antique. Before sang ini mga beno nga mga topiko magakuha kita na isang pinakalitas naton nga weather update kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas Weather.
Sa atong piyang kaninya si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa, Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon. Mayong hapon man sa tanan. Amay ni nga itong latest weather update para sa subong nga adlaw, Thursday, May 29, 2025. Southwesterly wind flow nag-affect sa may western sections ng northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, naka-experience kita sa magalugad-uman, pagtag-magal-uman ng kalangitan, na may mga isolated na pag-ulan, pangalat ng panagoob, tungod sa localized thunderstorm. May hinatapos makasara naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, na maghahalin sa direksyon na bagatnan na silangan, tugtog na bagatnan, na magadala sa makanay, tugtog makasara niya pagkalad sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbatla kagi ng 5:26 a.m. Pag magatunod ni 6:08 p.m. karon sa hapon. Pag ang ating forecasted maximum heat index are as 41 degrees Celsius. Kagamay ning ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo radar station. Ako si Lenore Silvestre, magdamugin nga salamat. Ma'am Lenore, kahapon, no, nag-istoryahan na kita and you've mentioned may ara kita sa low pressure area. So, kamusta na subong mamang LPA? May ara pa sa gihapong balas ang LPA sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Na-decimate naman. And ang ini ma'am, no, nga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas or sa Iloilo City, anong rason si ni Ma'am Lenore? Dalamang sa localized thunderstorm. And 41 degrees Celsius ang aton nga expected nga maximum heat index na labot na bala ini naton Ma'am Lenore? So far, ang pinakamataas pala natin nga na-record sa mga adlaw is 38 degrees Celsius, which is na-record natin sa ginang alas 2. Alas 12. Bali, ma'am, sa mga kauturan nato no nga nagahulat-hulat man sang abiso sang aton nga Pag-asa, ano bala ang lauman nato no nga weather or panahon no sa weekend? Wait lang. Okay, ang atin nga base sa atin sa weather outlook, 5-day weather outlook. Generally, partly cloudy man kita, ma'am. So, expect natin na mainit pa ang sa aga, tapos sa hapon, may possible chances of rain showers or thunderstorm. And lastly, Ma'am Lenore, no, ang panugyan mo sa aton nga mga tagpalamati. So, since ang atin forecasted maximum heat index are as may 41 degrees Celsius, which is nasa extreme caution category, ano lang ma'am, stay hydrated, mag-inom ng madamong nga tubig, magsuksak sa mga lightweight, light-colored clothing, paglimitahan lang natin ang ating mga outdoor activities. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Okay, thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, localized thunderstorm, mga abyan, no, ang nagadala sa ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas or sa Iloilo. Ini nga tungod no sa LPA, kiti kahapon mga abyan, no, may ara kita sa LPA. Ang traffic sinino amo ang nag-apekto sa nga panahon. Pero according kay Ma'am Lenore, no, na-dissipate na ining LPA no, nag-apekto ya sa season nga ano may pag-ulan diri sa aton. Wala ining sang localized thunderstorm. Projected mga biyan nga maximum heat index subong nga wet siya sa 41 degrees Celsius. Pero ang pinakamataas pa lang no nga na-record sa aton man nga Pag-asa ay inalas 12 yara no sa 38 degrees Celsius. Pairing no sa mga nagliligad nga semana. Diba sa tayo mga abyan no nga naglalapaw kita ya sa aton nga projected heat index. Pero good thing kiti subong mga abyan no. Less than the projected heat index ma-record sa Pag-asa. So hopefully no, nila 2 p.m. or 3 p.m. karon lapaw no sa 40 degrees Celsius ang aton ma-record na heat index. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas. Unang 11 sa hapon. Mention mga biyan no subong nga hapon sa aton nga pagpangalan.
balitaan naton mga abeno ang kaso sang monkeypox diri no sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Following this mga abeno confirmation sang aton man nga local health authorities, ano diri no ang mga abiso sa aton nga mga kauturan, especially no sa mga tagpalamati naton kiti mi ara nag-message sa aton mga luyag nila hibaluon no diin nga lugar, particularly diri sa Iloilo City o sa probinsya sang Iloilo. Ini naga-star ang mga nagpositibo. May sabat later on mga abiyano ang aton nga Iloilo Provincial Health Office. Nagibaluon taman mga abiyano ang panuyan diri sa Guimaras Provincial Health Office. Kundo nga malikawan ang kaso sang monkeypox. Already no ang aton man nga provincial government sa Guimaras sa pagbantay no sang aton nga mga notifiable disease angay sang monkeypox. At maghahatag man kita sang update sa medal tally as of 1:13 p.m. May ara na mga abyan ang Western Visayas nga 24 gold, 30 ka silver kag 27 ka bronze. Baloon na ito no sa daisin o ining nakakuha sang gold. Mga abyan nga for regular sports sa lain man nga ang aton nga medal tally for our demo sports kag sa aton nga palarong pambansa. Pero ang ginabasihan no sa aton nga overall ranking ang regular sports sa elementary kag secondary. Rank 3 sa gihapon mga abyan ang Western Visayas, nagapanguna sa gihapon ang NCR, nagapangaduha diri ang Region 4A. Ano naton niya pilano ang medalya nga nakuha sa NCR kag Calabarzon. Rank 3 lang kita. Kinabasihan diri mga abyano ang aton nga gold medals. At mag-update man kita mga abyano sa mga record breaker diri sa aton sa Western Visayas. Niyala kita mga abyano, 4 ka mga estudyante na naka-break no sang palarong pambansa record. Inalaho naton ini mga abyano ang mga student athlete na ano ini no nga mga sports event. So sa aton mga abyan na kapitan subong no nga datos ngara na sa 4 ka mga student athlete. Sa diri sa ila mga abyan no kaduwa ka beses break sang record sang palarong pambansa. Laho naton ini sila mga abyan isa-isa sa aton man nga pagpangalak. At bantayan mga abyan sa aton nga magakuha kita no sa nga live report. Sa aton diri no nga kaya beat reporter Dr. Chante baloon naton mga abyan ini bukas ang pag-unong livelihood sa ka OFW Association diraya sa probinsya sang Antique. Ano bala ini no? Ano ini nga ginbuksan no nga livelihood sa isa ka asosasyon. So itanan mga abyan hibaluon nato sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran.
Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game, 1, 2, and... Patuhon, balikat ulo, di tapwetan, may mga sus. Huwag mong titikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga abyan, subong nga hapon, magakuha kita no sang live report sa aton mga antike beat reporter. Ibaloon naton mga abyan no ining pagbukas sa isa ka negosyo sa kasamaan ka OFW Association sa province of Antique. Wala inino nga live report.
magdulong sa sini mga beng detalye sa balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ruby. Yan, formal na nga ginbuksan sang Hamtik Overseas Filipino Workers Association o kon HOFWA ang ila bag-o nga frozen foods trading kag retail center sa Barangay Poblasyon. Ang negosyo nga iniya natukod paagi sa kapital nga ginpahulam sang tatapon ang antikenyo tugruan kang ayuda kag palangabuyan o kontata program sang Antique Provincial Government. So naglabot yan sa 320,000 pesos ang pondo nga nabaton sang asosasyon para sa pagbakal sang napulo ka freezer nga butangan sa mga frozen goods. Kada isa sa napulo ka miyembro sang asosasyon nakabaton sang isa ka chest freezer kag 5,000 pesos nga balor sa nga produkto. So bilang kabahin sa kasugtanan niya magabayad ang mga benepisyaryo sa nga 500 pesos kada bulan sa sulod sang napulo ka bulan agod nga mabalik ang kapital sang asosasyon. So kiti may ara sila sang 5,000 pesos worth of goods saka napulo ka miyembro. So in return 500 pesos kada bulan sa sulod sa napulo ka bulan agod nga mabalik ang kapital sa asosasyon. So katuyuan niya sa tata program sa Antique Provincial Government nga maghatag sa palangabuyan kag kapital sa mga pumuluyo kag organisasyon sa probinsya sa Antique kung sa diin paagi sa programa ang mga organisasyon mahimo makabaton tubtob 1 million pesos nga kapital bilang panugod sa ilang nga negosyo. Ang ini nga inisyatibo nagapakita yan sa padayon nga pagbulig sa provincial government sa mga pumuluyo ilabi na sa aton nga mga overseas Filipino workers nga luyag magsugod sang ilang kaugalingon nga negosyo diri sa probinsya sang Antique. And other than that, yan, kaya balaan naton ang aton nga mga overseas Filipino workers as much as possible, hindi nila gusto nga magpalayo sa ilang nga mga kabataan o kung pamilya. So kung may ara sila sang kaugalingon nga negosyo, pinaagi sa programa sining Antique Provincial Government ang tata program, hindi na kinahanglan nga magbalik pa ang aton nga mga OFWs sa lain-lain nga mga lugar para nga makapangita sang ilang nga palangabuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Hope Torrechante sa pagdulon man sang sini nga balita ko sa diin nagbaton sang livelihood assistance ang aton man nga mga OFW members dira sa Hamtik Antique. Tagambagan ini Hope ako nga bagay ini sa aton man nga mga OFW kiti kung pwede man lang sa aton nga mga OFW if they have choice balaan nato nga hindi man nila tani luyag nga magpalayo sa ilang pamilya kaga mag obra abroad but because nga gusto nila nga matagan sa nga manami nga kabuhi ang ilang kabataan ang ilang nga pamilya nagpadulong sila sa iban nga pungsod but hopefully pinaagi sa siniman nga assistance or capital assistance sa aton man nga mga OFW kabay pano nga somehow mabuligan ang status sang aton man nga mga OFW dira sa Hamtik Antique. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:25 sa hapon. This time mga biyan, ipabati ko sa inyo ang konfirmasyon. Dili kahapon, naging pabati natin ang confirmation naman yan sa City Health Office sa isa ka kaso sa Makipak sa syudad sang Iloilo. This time mga biyan, ipabati ko sa inyo ang confirmation naman yan ni Dr. Maria Socorro Quindon, ang aton Provincial Health Officer. Sining kaso sa kaso or additional case of monkeypox diri sa adun sa probinsya sang Iloilo. Pamatian natin mga biyan si Dr. Maria Socorro Quindon. Maayong hapon sa tanan.
Ang probinsya sa Iloilo, aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases pamaagi sa aton Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kaupod sa aton mga disease reporting units halin sa health centers kag sa mga hospitals. Based sa official confirmatory test results ng specimen nga ginpadala sa RITM, sa tatlo naton ka specimen nga ginpadala sa probinsya sang Iloilo, tuwa nag-turn out negative kag may isa kita nga na-confirm case sang Mpox. Ang pasyente wala sang travel history, currently on home isolation kag padayon na nagapaayo. Ang mga close contacts sa total of 9, tanan sila naka-isolate man kag based sa aton monitoring wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas ang Mpox. Padayon ng aton disease surveillance diri sa probinsya, hindi lang sa Mpox, kundi sa tanan nga notifiable diseases nga kinamando sa Department of Health para sa aton timely kag effective response activities para makontrol ang mga balatian. Aton ginaabisuhan ang publiko na magabilin na kalmado kag maging aktibo sa pagproteksyon sa tagsa ka ikaayong lawas. So there you have it mga biyan, no? Ang confirmation ni Dr. Maria Socorro Quinion ng aton ng Iloilo Provincial Health Office upon officer diri no sa province of Iloilo nga may na-record kita no nga kaso sang monkeypox sa province of Iloilo subong nga tuig. Ariba na mga biyan, no, ang sa Bataman sang aton nga provincial health officer pa. Tapos no nga mi nagapamangkot no diin ining or diin no nga banwa o lugar ini no ang confirmed case nato sang monkeypox. According sa iyan no, sa ilan no gusto nila nga manginlaman. Nila no nga makahalong sila. Pero mga biyan may sabat diri no ang aton man nga Iloilo Provincial Health Office. Ari pa matian naton sa liwat si Dr. Maria Socorro Quinion. Good morning everyone. Pasensya gid may ha kay wala pagig kami dapat ihatag na additional information regarding some case naton. So kindly bear with us no kay confidential ini kag we want to protect the identity of the person and their families. So please bear anay with us. So kung may ara na galing pagiging information na pwede na namon mahatag, I'll let you know. Thank you very much at salamat sa inyo kay ang aton subong tuyo no nga ma-inform ang kadaman para nga makahalong man ay para maka-observe man sa minimum public health standard no that ang patigayon gid naton sa amo man sa gihapon ang manghinaw no kag kun sa close spaces mag distansya no kag mag mask no kag ensure lang gid na hand washing gid every time no kag wala ko may mga ang pasyente no kung may mga lesions no ma-isolate lang gid no anay kag magkadto sa aton nga health facilities para nga ma-detect no kung ano ginmala siya nga klase kung nga may mga rashes. So there you have it mga biyan sa liwat no, si Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Provincial Health Officer. So according kay Doc Quinion mga biyan sa mga nagapamangkot dira no sang identity sa aton nga nagpositibo man sa monkeypox. According kay Doc Quinion no confidential mga biyan kagluyag nila no nga protection ng privacy sa nga nagpositibo and at the same time no sang pamilya. Ang ato no nga Provincial Health Office padayon no sa paghiwat sa surveillance pero mga biyan no according kay Doc Quinion din sa mga close contact no sa aton nga nagpositibo sa province of Iloilo wala mi nagmanifest no symptoms and same true also mga biyan no with our City Health Office sa apat no nga padayon no ang paghiwat sa contact tracing sa mga naging kaupod sa pasyente
Panggipahayag no sang City Health Office na wala diri mga biyan sa travel history ang positibo ginaimbestigahan pa kung inino isa ka local transmission. Samtang mga biyan bag-o lang gid no nagpagwa sang abiso diri ang aton man nga Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Aton man nga public ari mga biyan no makita ninyo sa aton nga screen ini no nga advice ang aton man or press statement sang DOH Region 6. According diri mga biyan no sa press statement reiterate mga biyan no sa DOH Region 6 safety guidelines sa public no sa recent declaration sang monkeypox nga kaso. So according to this sa DOH mga biyan ang mpox isa ka infectious disease cause no sang monkeypox virus kag niara no sang duha ka identified nga clades ang clade 1 na associated no with a more severe illness mataas no nga mortality samtang ang clade 2 naman typically no nagaresulta sa less severe symptoms. So ang disease mga biyan no can be transmitted pinaagi sa direct or indirect. Sa direct transmission mga abyan ang lakip din no ang close physical contact with skin or mucosal lesions, respiratory droplets, pareho no sang during no sa pag-istorya, pag-ubo o kung pagpangatsi or intimate physical interactions. Nakit diri ang paghalo, ang haging kag sexual contact. Sa indirect naman nga transmission, pwede ini pinaagi mga bena sa contaminated materials, sa pareho sa beddings, clothing, linens, towels, o kung pa nga mga bagay, naging gamit sang infected nga tao. Lakip mga biyan no, sa mga simptomas sang mpox, skin rash o mucosal lesions, persist no sa 2 to 4 weeks. At ini mga biyan nga symptoms, ofdan sang hilanat, sakit sa ulo, muscle and back pain, energy and swollen lymph nodes. Ang panugyan din sa DOH mga biyan no, likawan ang skin-to-skin contact, especially no sa crowded place, such as intimate activities sa mga tao no nga may rash that could be mpox. Kung ang pasang DOH no, hindi mag-share sang personal items para sang towels o kang beddings, maghugas o kung mag-sanitize no sang kamot regularly, especially no antes magkaon or antes no magtandog sa inyo guyan. Stay informed no sa mga kaso sang mpox. At kung may ara no sa symptoms o kung suspect exposure, mag-isolate kag maghiwat no sa o kung mag-contact gilayon sang health provider. Samtang mga biyan no, sa workplaces kag commercial establishments, ginaengkanyo no sa DOH ang pagpatuman sang pareho nga preventive measure. Ikip diri ang provision sang sanitizer, regular disinfection sa mga shared equipment and services, ang replace no sang towel kag linen after maggamit. Mpox mga biyan no, can spread as soon as symptoms appear, pero sang rashes, fever kag swollen lymph nodes. So ang early consultation no sa mga healthcare provider essential according man sa DOH para maproteksyonan ang inyo nga kaugay. So mo iniya ang aviso sang aton man nga DOH Region 6 ng mga biyan no, sa province of Guimaras. Naka-alerto man no ang probinsya sang Guimaras batok sa monkeypox. So pinaagi no sa Provincial Health Office Epidemiology and Surveillance Unit. Pinabantayan no ang probinsya sang Guimaras ang mga notifiable disease. Pwede kay Dokin yun mga abyan, magkalma kita kinahanglan no nga spread pagid no sa mga sala pagid nga mga impormasyon nga makakos no sang panic sa aton man nga mga kauturan, especially online.
verify always no sang sources ang inyo nga mga ginapangbasa dira o kung mga ginapang click ni sila clickbait in source no of misinformation. So, maghalong gid mo guys. Oras mga ben sa Radyo Pilipinas launa tanan tayo sa isa hapon sa aton nga pagbalik update sa Wibraa o sa palarong pambansa. Bilanan no ang medalya sa mga Western Visayas Regional Athletic Association. Ipabati ko man sa inyo ang akon interview with Sir Sam Pastera Flores, ang aton nga coach sa Barotac Nuevo Central Elementary School. Mga ben magabalik ang programa Balita Sosyal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nangkasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Ang sumitsik ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maninos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito
nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Saan ang date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sirit niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Oras sa Radyo Pilipinas, 4:40 or 1:45 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Eranyata. Update kita this time mga abiyano sa aton nga palarong pambansa 2025. Kaya mga abiyano nalabot nato coach isang aton mga Barotac Nuevo Central Elementary School. Sabihin mga abiyano nagdaog ini sila and bound sila no sa aton man nga quarterfinals para no sa palarong pambansa. Matapos naging lutos nila no ang Central Luzon.
So yari ba lang mga bela pamatian ang ako nga interview with Sir Sam Pastera Flores, ang coach sang atong mga football elementary boys gikan sa Barotac Nuevo Central Elementary School. Sir Sam, una sa tanan ng himuanay nga pagpanamyaw sa mga tagpalamati natong subong nga hapon. Okay, first of all, ako salamat din sa support sa amon LGU at the same time sa mga school sa Barotac Nuevo at the same time mga nag-support na kami sa Bigagos Philippines. Yes. Sir Sam, we are bound no, sa ating quarterfinals for our football elementary boys. Ano ang nadiri mo ang reactions ng ating mga coach, especially sa bugos natong nga team? So far, ma'am, we are very happy ma'am sa result at ang amon nga pasang ang hapon kay nakita naman ang determination kag ang dedikasyon sa mga bata nga magdaog sampal. That's why nakascore kami 6-0 kontra sa Central Luzon. Isalamat man kami ang suporta sa mga ginikanan at sila din nag-travel para magpakita sa ilang suporta sa ilang mga kabataan. At the same time, ang mga teachers man sa Barotac na nagtagtagan din para magpakita ng ilang suporta sa ilang team. Yes. Sir Sam, ikapila na ini nga games ang ating mga Barotac Nuevo Central Elementary School sa palarong pambansa? Bali, katatlo na naman yung pang. And nabalaan natin Sir Sam no, kahapon 6-0. So despite this score, sir, naging mabudlay ng bala para sa ating mga kabataan no, sa bigos natin na team ang hampang natin kahapon? So far, ma'am, kami pure dominant naman ang hampang natin ng kay ikanta natin sa mga kontrawan din sila naka-attempt sa mga makagol sa mga team. Sir, diin gina-attribute sa ating nga team ang inyong kadalagang kahapon nga hampang? Of course, ma'am, ginalagin ako sa bilog na Oscar Design sa mga aming supporters and sa aming kamakaya naman sa championship. Sir, after the quarterfinals, semi-down kita, ano ang hampang ninyo o ano ang team na inyo kontrahon? After quarterfinals, ma'am, expected naman sa bracket. Hindi kami matuon kaya makrossover naman kami ito na bracket naman, ma'am. Ano nga team ang inyo sir na kontra kada ang goal natin for this mga next na round? Expected naman na mga people region. Kada, of course, ma'am, pinakaroon naman siyempre nag-pointed para makampang kami for the championship. Bali sir, isa na nang dito hampang before kita hampang for the finals, no? Kumadagaan ini siya ang quarterfinals natin? Dahil after sa quarterfinals karon ma'am, may another semifinals pati kami. Then kung mag-out kami sa semifinals, ako na napag-ampang namin sa finals mo. May anak kita ba lagi na ay nga team Sir Sam na makasambuwa naton possible no kung makadaog kita subong sa aton man nga quarterfinals sa semifinals kada sino ginalauman natong atubang sa finals? So far ang preparation namon it's ang Cebu kay last year sila man ang mga kumpra. So sila man ang expect naman sa subong mag-match up kami for the championship. And lastly, Sir Sam, no, ang imo nga mensahe sa imo man mga kabataan dira sa Barotac Nuevo Central Elementary School. Baka lang sa mga bata, focus lang yung everyday nga may harapan pakita lang sila sa ilang dedikasyon enjoy the game lang para hindi sila mag-pressure sa outfield kung sila nag-outbound dito. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Sam Pastera Flores, ang ato nga coach sa Barotac Nuevo Central Elementary School, ang ato nga representante sa football elementary boys sa palarong pambansa 2025. So later mga 4 p.m. ang hampang sang ato man nga
Libra kontra sa NCR. According kay Sir Sam ang nabantayan nila mga nga makasambuha in case magdaog sila sa quarterfinals and sa semi matubang nila sa finals ang Cebu. Iyambal ni Sir Sam amo ini last year ang nagluto sa palantayan mga amangin result later on aton nga football elementary po. Update mga as of 1:51 PM. Yara na sa 24 ang gold, 30 ka silver, kag 27 ang bronze. Sa Western Visayas, still rank 3 kita. Sa gihapon, nagapanguna ang NCR and rank 2 ang Region 4A Calabarzon. Oras mga sa Radyo Pilipinas, sila una sa 1 sa hapon, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagi. Sa liwat mga madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod sa mga hapon. Kaya thank you man sa ako mga katuwang tekniko. Sa studio, Sir Vermon Aventura kag samang transmitter, Sir Jeffrey Bitit. Una langgit mga si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo